Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. So paumanhin po kung nagkaroon lang po ako ng konting late po sa ating pong live ng ating pong daily devotion. Tayo po ngayon ay nasa Silang, ayan, Second Mile Action Center. So para po sa ating pong DSE today, ang totoo po, may pre-recorded na dapat scheduled post, pero mukhang hindi po nag-post, no, sa atin pong group, no, sa ating pong CCM Daily Devotion. Pero para sure na lang, no, na sure na lang po tayo for today. Okay, so isa pong mapagpalang umaga po again mga kapatid. At tayo ngayon ay nasa Mark chapter 14 and day 302 na po tayo. At pinamagatan ko po yung ating pong sharing, waste or worship, pag-aksaya o pagsamba. At ang ating pong magiging focus na text ngayong umaga ay matatagpuan sa chapter 14 verse 3 hanggang 9, no, ng Mark. Okay? So Marcos kabanata 14, ayan, 14, and talata 3 hanggang 9. So ito po ay kwento ng anointing at Bethany. So sa account na ito po, no, ni Mark, tayo ngayon ay nasa final week ng earthly ministry ng ating Panginoon, just days before His crucifixion. So, alam po natin na nanggigigil na po, no, yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, Sadducees, no, at nagpaplano na po sila kung paano nila ipapapatay yung ating Panginoon. At sa panahon na ito, no, ng matinding pressure, no, sa part ng ating Lord, nakahanap po si Lord ng refuge sa Bethany, doon po sa bahay ni Simon na kitongin. Ayan, no? Simon the leper. At para sa ating pong dagdag kaalaman, no, marami pong pangalan nung panahon na yon na Simon. Kaya ginawa po nila ay nagdadagdag po sila sa pangalan. Yun nga ang sa kwento po natin, Simon the leper. So ganyan din po sa atin. Actually sa amin po, no, yung nickname kasi ng tatay ko ay Bebot. Ayan. Pero meron din po siyang kapangalan. Pinsan pa niya, Bebot din. Okay, kaya ang ginawa po para po ma-distinguish, ma-identify kung sino yung hinahanap ninyo, okay, ang ginawa po nila, nilagyan nila ng pangalang maestro. Ayan, Bebot Maestro. So kapag hinanap po, saan si Bebot Maestro? So it means tatay ko ang hinahanap po nila. Kasi ang maestro po dun sa amin ay teacher. Ayan. So probably itong Simon na ito, hindi po ito si Simon Peter, mga kapatid, iba po ito, no? Itong Simon na ito ay meron pong ketong dati, pero siya po ay pinagaling ng ating pong Panginoon, kaya dinagdagan, no, na Simon the leper. At alam natin, no, under Jewish law, kapag isang tao po, no, ay merong ketong, they were considered ceremonially unclean, and sila po ay outcast at hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. At itong Simon na ito, no, it's impossible for him to host a dinner, or kung sino mang kitongin dyan, imposible na mag-host sila ng dinner. Pero dahil pinagaling nga po siya, no, ng ating Panginoon, out of his gratitude and appreciation, no, siya po ay nag-host ng dinner. And dagdag kaalaman din po na meron pong koneksyon, no, si Mary, si Martha at si Lazarus. Bakit po? Kasi ang hometown nila sa Bethany, no, ito ay taga doon po sila. And alam naman natin na itong tatlong ito ay mga close friends, no, ng ating
Panginoon. And many scholars speculate that kamag-anak ni Simon, perhaps tatay daw nila si Simon, or perhaps asawa ni Marta daw itong si Simon. So this morning, meron po akong tatlong bagay o lessons na gusto ko pong i-share sa inyo about what it truly means to follow Jesus. What it truly means to follow our King. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat sa panibagong araw at buhay. At Lord, umaasa po kami na meron na naman kayong message, Panginoon, na sasabihin sa amin para, Lord, gabay namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, patumbayan niyo po kami, pangunahan niyo po ang aming pong gawain. Mangusap po kayo at kami naman po yung magpapaturo sa inyo sa umagang ito. Ito, O Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po. So, ang unang point na gusto ko pong i-share from this text na ating pong aaralin ay we often miss what's most important. So, madalas po natin na hindi nakikita o nami-miss yung pinaka-importante o yung pinaka-mahalaga. So, kung may Bible po kayo, basahin po natin yung Marcos o Mark 14, 3-5. So, ito pong sinasabi sa Tagalog. Nang naroroon siya sa Bitanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakahiga sa dulang. So, medyo malalim po yung Tagalog ng table, pero dulang daw po dito. Dumating isang babae. And by the way po, itong babaeng ito ay hindi pinangalanan ni Mark, hindi rin po pinangalanan ni Matthew, pero dun po sa account ni John, she was identified as si Mary. Ayan, siya po yung kapatid ni Martha at saka ni Lazarus. Okay. So ngayon, si Mary o yung babae na may dalang sisidlang alabastro na may mamahaling pabangong gawa sa purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Again po, sa account ni Mark, the same with Matthew, okay, sa ulo, nakita na binuhos ni Mary o ng babae. Pero sa account ni John, ang sabi ni John ay binuhos sa feet, sa paa. Okay. So hindi po nangahulugan na meron pong contradiction po dito, basta ang ibig lang sabihin na maaring sa nakita ni Matthew at Mark ulo, kay John paa. So it's the same, So pwedeng ulo muna and then feet. Ayan, ganun, or feet or ulo. Ayan. So, may mga nagalit at nagsabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ang pabango? Maaari itong ipagbili ng mahigit sa 300 denaryo at ibigay sa mga mahihirap. At pinagsabihan nila siya ng masakit. Yan. So, imagine po natin yung eksena, nung time na iyon, mga kapatid. Okay. So, makita natin the perfume, binasag ni Maria o nung babae. Napakamahal nito, And ang presyo ay equivalent sa isang taong sweldo. Yan. Ngayon, kung kayo kaya ay naandun, ganun din kaya ang magiging reaksyon ninyo? Sayang naman. Diba? Tama, pwede talagang ipagbili na lang sana yung pabango na yon at yung pera ay ibinigay sa mahihirap. Pwedeng yun yung ating magiging reaksyon. Pero, we have to understand po na sa panahon na iyon, kasama pa nila si Jesus.
At sa ginawa po ng babae na ibinuhos ito, no, sa ulo at paa ng ating Panginoong Hesus, at nagreklamo sila, okay? Actually, pinagalitan, pinagsabihan pa nga nila, no, si Maria ng masakit na salita. Pero masasabi natin that they missed the whole point. Yan, they missed the whole point. Hindi pa rin nila maintindihan kasi at that time yung impending sacrifice ng ating Panginoon. At ang nakita lang nila is the waste, yung aksaya, yung sayang, but not the worship. At ang nakakakita lang noon ay si Maria o yung babae, no? She saw the opportunity to worship the Messiah. She saw the opportunity to worship the King and offered her best. So, ang magiging reflection natin kung ating iisipin po, no, sa sarili po natin, diba? Baka meron tayong maaaring naalala natin, ano, oo nga, no, nagawa ko nga noon yun, no, na dahil nasasayangan ako doon sa kikitain ko, hindi na lang ako magsisimba. Sayang kasi yung yung client na yon. So magpalibang ko na muna yung pagsisimba, kasi gusto ko talaga na ma-close deal ko yung client na yon. Yeah, di ba? Hindi na muna ako mag-church. Pang-tight din yun. So, grabe, no? Ginastify po natin yung hindi natin pagsimba. Mga kapatid, saan po tayo nakatingin? Yung masayang? Yung maaksaya? O yung ating pong worship? Diba? Ano po yung nakita po natin? Yung pera? O yung nakita natin yung pagkakataon na mag-worship kay Lord. Kaya, ano po yung sagot ng Panginoon sa kanila? So, kung basahin po natin yung 6 to 8, no, ng chapter 14 ng Marcos, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginagambala? Gumawa siya ng isang magandang bagay sa akin, sapagkat palagi ninyong kasama ang mga mahihirap. At tuwing nais ninyo, maaari kayong gumawa ng mabuti sa kanila. Ngunit ako, hindi ninyo ako palaging makakasama. Ginawa niya ang kanyang makakaya, inihanda niya ang aking katawan ng patiuna para sa paglilibing. Di ba? Ang ganda po ng sagot ng ating Panginoon dun sa mga critic na ginawa ng babae. So dito po ay ipinaliwanag ng Panginoon yung ginawa ng babae, no, na it was a prophetic and beautiful act of preparing his body for burial. 'Di ba? Syempre, 'di ba? Yun yung ginagawa po nila doon, na naglalagay sila ng mga pabango doon sa mga patay. So dito po, no, hindi hinanap ni Lord yung critic o yung pagpuna sa kung magkano yung masasayang, kung magkano yung oo nga, no, hindi nag-agree, no, ang Panginoon, no, doon po sa ginawang paggalit ng mga tao. O sabi nga ni John, si Judas Iscariota ang nagsabi noon. So ang hinanap niya, no, ay yung pagkilala dun sa kanyang pagiging hari, yung pagkilala dun sa kanyang nalalapit na sacrifice. Yun yung hinanap niya, no? At hindi ito nakita ng tao. Ang nakita nito ay ang babae. Kaya ang sabi niya, beautiful act yun, no? Ang ginawa ng babae. Kaya, dadako po tayo dun sa point number 2, na ang true worship is extravagant sacrifice. Ang tunay po na pagsamba ay marangyang sakripisyo.
Kaya agad na ipinagtanggol, no, ng ating Panginoon yung babae at sinabi niya na yung ginawa niya is a beautiful thing. Yes, it was costly, magastos siya, binigay ni Maria o nung babae yung ari-arian na yon na mahalaga siguro sa kanya, pinag-ipunan niya yon, no, para mabili niya yung perfume na yon, kasi nagkakahalaga ngayon ng isang taong sweldo. Pero no, ginawa niya, binasag lang niya, no, na nanguhulugan na pag binasag mo ang isang bagay, wala nang atrasan to, wala nang balikan, no? And ito po ay masasabi natin na extravagant sacrifice, no? Extravagant sacrifice sa part ng babae, pero ang totoo po niyon, mga kapatid, no, it was an extravagant sacrifice sa part ng ating pong Panginoon. Kaya nakita ng babae yung totoong worship. Kasi what is that napakamahal na tawag dito na perfume kaysa dun sa yung sacrifice na gagawin ng Panginoon is kaligtasan. Isipin natin, mga kapatid, no? Yung kaligtasan kaysa sabi nga ng Panginoon, sa iyo ang lahat ng bagay na ito, pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, kung ang kaluluwa mo naman ay mapunta sa impyerno, ano po ang mahalaga sa atin? Impyerno di ba? So dito ipinalawanag ng ating Panginoon na bagaman, no, yung taking care of the poor, no, ay importante. Yes, nabanggit niya. Pero yung event na ginawa ng babae ay mas importante. Yung kanya pong regalo ay nag-serve as a preparation para sa kanyang pinakadakilang gawang sacrifice, and that is yung sa krus, yung mamatay siya sa krus. Nakita ni Lord yung pag-ibig ng babae, and kaya nalampasan nito yung anumang practicality, makataong limitasyon, karunungan. Naintindihan niya na ang halaga ni Jesus ay mas mataas kaysa sa anumang halaga dito sa lupa. Kasi 'di ba? Ano ang 1-year wage kay Jesus? So makita natin dito, mga kapatid, yung faith, no, ng babae. So, yung ating bang worship cost us anything? Yung ating bang devotion is just convenient kay Jesus, yung ating devotion? Is it truly sacrificial and extravagant? And sa point 3 and last point, no, our devotion prepares us for the cross. Ang ating devotion po ay naghahanda sa atin para sa krus. So, sa last verse, which is yung 9, and truly, sabi ng Panginoon, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, and what she has done will be told in memory of her. Diba? Saan man ipangaral ang ebanghelyo daw, sa buong sanlibutan, ang ginawa rin niya ay sasabihin bilang alala sa kanya. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, kapag ba yung alalahanin yung inyong ginawa dito, ano yung gusto mong memory sa iyo? Ano ba yung gusto ninyong memory ng tao sa inyo? Itong taong ito, napakasipag niyan mag-serve kay Lord. Diba? Ganun, no? Ayun ba ang gusto po natin? So, dito ang ginawa ng babae, hindi lamang po para kay Jesus Christ. Ito po ay para po sa ating lahat. Yung kanyang pagbasag sa bote ng perfume at ibuhos ito sa katawan ng ating Panginoon, no? Ito po'y paghahanda, no, para sa sacrifice, kamatayan na kanyang haharapin, no?
And ang ginawa ni Mary ay naging permanent part ng storya ng evangelism. Di ba? Kaya kung may pagkakataon mga kapatid na makapag-sacrifice tayo, makapag-serve tayo, 'di ba? Ibigay natin yung devotion natin sa kay Lord. Huwag na nating antayin ng right time pag may pera na ako, pag mayaman na ako. No. Today is the right time. Huwag na nating antayin yung right method o tamang kaparaanan para ibigay mo yung ibigay natin yung best natin kay Lord. Mga kapatid, now is the right time. Diba? Focus tayo sa ating love kay Jesus Christ before all other worthy causes, because He is the center of our lives. And our sacrifice in the present prepares our heart for the hardship of tomorrow. So, yun po mga kapatid, yung tatlong points na gusto kong i-share po sa inyo, na sana po ay hindi po natin ma-miss, yung hindi natin makita yung kung ano ang mahalaga. Okay? And of course, pangalawa, na true worship is extravagant sacrifice. At ang pangatlong point mga kapatid ay ang ating debosyon ay naghahanda sa atin para sa krus. So tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa inyo pong salita sa umagang ito. Lord, na-remind po kami sa kung ano po ang mahalaga. Lord, today, patawarin nyo rin po kami sa pagkakataon, maraming pagkakataon na mas tinitingnan po namin yung mga ibang bagay kaysa mag-focus po kami sa inyo, Lord God. Lord, tulungan nyo po kami na makita kung ano po yung mahalaga at kung ano yung dakila para sa inyo. And Lord, nawa ay patuloy na mangusap kayo sa pagbabasa at pag-aaral po namin ng Mark chapter 14. Masalamat po sa buhay, salamat sa proteksyon, salamat sa blessing. Ito po aming samutalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po and God bless everyone.